Yan din dito na ang kahalagahan ng maagang pagtuturo ng mabuting asal at pananampalataya. So, habang bata pa sila, in-nourish na natin sila. So, habang bata pa sila, makita nila yung godly na parents, makita nila, dalahin sila sa simbahan habang maaga pa. Kasi, although hindi nila naiintindihan yung mga pangyayari, although hindi nila nakikita or naiintindihan yung mga sinasabi natin, is maaga silang namumulat sa mga pangyayari. So, by the process, habang tumatagal yung panahon, is naiintindihan naman nila ang yung mga pangyayaring ito. So, sabi din sa Kawikaan 3:11 verse Kawikaan 3:11 to 12, anak ko, huwag mong hamakin ang disiplina ng Panginoon, ni mainis man sa kanyang pagsaway, sapagkat didisiplinahin ng Panginoon ang kanyang mga minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang tinalugdan. So, ayun, sinabi pa lang doon na kinalulugdan ng Diyos yung kanyang mga tinutuwid. So, napakaswerte natin. Napakaswerte ng mga bata dito, maging yung mga magulang dito, na dinidisiplina ng kanilang mga magulang. So, ayaw dumating ng mga magulang natin na lumihis or mapariwara tayo. So, dati hindi ko naiintindihan yun. Bakit? Konting salita ko lang, palo talaga eh. So, yung mga bata kami, parang na-train kaming maging ninja. Hindi na, bawal talaga yung may maririnig na tapak sa'yo kahit kahoy yung bahay nyo. Hindi mo pwedeng marinig yung tapak ng paa. Kaya nga dun sa bahay namin, ngayon kami mag-asawa, di ba? So kahit naantaba ko, hindi nila naririnig yung footstep ko. Diba? Talent yun. Diba? Well-trained yun. Di ko nga alam kung pagdidisiplina yun or tinraining kami mga ninja eh. Tapos, sabi dun sa Ephesians 6, verse 4, mga ama, ito yung counterpart naman nung dalawang sinabi kong na mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila sa disiplina at pagtuturong ayon sa Panginoon. So, pinapakita nito yung pagdidisiplina ay hindi dapat maging dahilan ng sama ng loob or pang-aapi sa mga bata. So, kapag nagdidisiplina tayo, hindi lang basta dahil sa galit tayo. So, hindi lang dahil sa... Kapag galit tayo, huwag tayo ipaubayan natin sa partner natin yung pagdidisiplina. Kasi darating yung panahon na kapag tayo ay galit at nagdisiplina tayo, baka humantong na sa pananakit. Or humantong lang dun sa mga bagay na maabuso natin yung anak natin. Mapalo natin ng sobra or hindi kasi natin maiiwasan na tumatakbo sa isip nila eh. Hindi natin maiiwasan na dumating yung panahon na itanim nila ito sa isip nila at gawin din nila sa kanilang mga anak. So sabi dun sa Colossians 3 verse 21, mga ama, huwag ninyong inisin ang inyong mga anak upang hindi sila panghinaan ng loob. So, malino na binabalaanan ng mga magulang laban sa sobrang higit na hindi makatarungang pagtrato. So, dun sa verse, sa Colossians 3 verse 21, ayun nga, yung babala, yung paalala na huwag na huwag susobra or hihigit yung hindi makatarungang pagtrato sa mga bata. So, binabalance pa rin ng Bible yung teaching. So, hindi, yung pagdidisiplina dito is hindi about sa pananakit. Hindi lang basta sa pananakit. So, okay lang pumalo. Basta hindi yung sobrang pagpalo na hindi na malilimutan ng bata. Merong iba't ibang pananaw ang mga Christian churches tungkol dito sa pamalo. Kung ano man yung pananaw or tingin ng bawat isa, ang malinaw dito ay hindi itinuro ng Biblia ang pananakit or pagmamalupit o disiplina ang nagdudulot ng pinsala sa bata. Ang layunan ng disiplina ay pagtuwid, paggabay, at pagpapalaki sa pag-ibig, hindi sa pananakit at paghihiganti. So, ang hindi natin pagdidisiplina sa mga anak natin ay katumbas ng hindi natin pagmamahal sa kanila. So, ang disiplinang may kasamang pagtutuwid o may kasamang palo, paminsan-minsan ay isang paraan ng pagmamahal sa kanila.
Sa madaling salita, letting your child na gawin yung lahat ng walang consequences ay hindi makakabuti. Hayaan nyo man silang gawin, yung mga anak natin is yung gentle parenting nga na sinasabi ng karamihan. Hayaan mo yung anak mo na gawin yung lahat ng gusto nila na without consequences is hindi nakakabuti. At kahit kailan maya, hindi ito makakabuti sa kanila. Hindi ito magiging kapakinabangan sa kanila. It will not ever beneficial for him or for her. So, yung verse na ito ay nagbibigay din ng kahalagahan ng pagtutuwid at pagdidisiplina ng magulang sa kanilang mga anak. So, sa kabuuan, yung malinaw na prinsipyo ng Biblia ay ang mga magulang ay may pananagutang magdisiplina. Ang disiplina ay dapat bunga ng pagmamahal at may layuning magtuwid. Isagawa ng may pagmamahal at paggalang at makatarungan. So kapag tayo ay dapat fair. Kung may batas tayo, hindi natin ito babaliin. So hindi din isagawa ng galit or kalupitan para manakit. So may kasamang pagpapaliwanag kung bakit mali yung ginawa nila. So katulad sa amin dati, kami ni Mama, every Saturday lang yan nauwi. Tapos pag may sumbong si Lola kay Mama, tinatawag kami dun sa the room. Ayun, dun yung confession room namin. So, i-detail yun. Ano yung ginawa mo? Ayan, detailed yun. Sabihin sa'yo ni Mami. Tapos, ano yung ginawa mong mali? Alam mo ba yung ginawa mong mali? So, yun, i-detail mo yun. Kulang na lang, magbibigay ka ng presentation eh. Di naabutan ni Janine yun eh. Kasi pasaway yan. Joke lang. Ayun, i-detail yun kung bakit mo nagawa to, ano yung ginawa mo, so ano yung gagawin mo para di mo na ulit ito gawin. So dapat malinaw sa mga bata yung mali nilang nagawa. So ipakita natin or sabihin natin yung mga nagawa nilang mali or ano yung mga dapat nilang gawin para itama nila yung kanilang mali. So, kaya malaking pasasalamat ko kay Mami tsaka kay Nanay habang lumalaki kami. So, nakita ko yung bunga tsaka yung kahalagahan nung yung palo tsaka yung latay. Hindi, charot. Yung nung kami mga bata pa. Kasi, yung disiplina sa amin, sa inyo nagturo nung simula bata pa lang kami. Hanggang sa amin pagtanda. So, naging baon namin ito tsaka sandata dito sa mundo. So, hanggang sa amin paglaki, hanggang napasa na namin sa mga sa anak ko, kasi ako pa lang naman may anak. So, ayun. Napansin ba natin na yung mga topics ko is about lagi sa family or more important is about sa mga magulang. Kasi napakalaking factor ng tahanan. Napakalaking factor ng mga magulang sa kanilang mga anak. So, sana makita natin yung obligasyon natin. Sana makita natin yung makita natin na bilang isang magulang, hindi porket naibibigay natin lahat, hindi porket na provide natin lahat ng mga bagay is okay na. So, na may makita natin na hindi lang ito. So, turuan natin sila na maging mabuting taong handang sumunod sa Diyos, batang handang gawin yung mga dapat niyang gawin, hindi lang yung i-provide lahat ng mga pangangailangan nila. Hindi ko inaalis yung pagpo-provide kasi napaka-important na bagay nung pagpo-provide sa pamilya. So, huwag niyo akong mami-misinterpret doon sa ganung bagay. Kaya, lagi nating tatandaan, mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola, maging yung mga tito at tita, ang pamalo ay hindi sandata. Tandaan po natin yun. Ang pamalo ay hindi sandata, kundi isang kagamitan sa pagtuturo at paggabay sa kanila. So, ayun lamang po.